Meron lang ako ditong gustong bigyan ng pansin din yung comment ni Ariel Balahadja. Sabi ni Brother Ariel Balahadja, anong po ang katunayan na kayo'y sinugo upang mangaral sa mga tao? Meron po ba kayong buhay na apostol? Ewan ko kung saan niya ginamit yung salitang buhay na apostol, pero sundan natin siya doon. Ang sagot natin, meron. Kasi ganito po yan, kapatid. Ano po ba yung ibig sabihin ng apostol na binabanggit natin dun sa 1 Corinto 12:28? Ang sabi dyan, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, sa mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang wika. Ang nagtataka tayo, bakit apostol lang yung sinabi niya. Hindi niya binanggit itong iba. Kasi sa Seventh Adventist, kapatid na Ariel Balahadja, lahat ito meron sa Seventh-day Adventist. Ngayon, isa-isahin natin. Ito po kasi ang kaloob sa iglesia na hindi natin pwedeng tutulan. Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Ibig sabihin, pangunahin ito at marami pang iba. Meron pang iba. Doon sa Efeso 4:11 ay meron doong binanggit na mga ebanghelista. Tingnan niyo po ito. Ito muna tayo. Bakit apostol lang yung binanggit mo? Yan lang ba ang meron sa inyo, kapatid na Ariel Balahadja? Baka kasi apostol lang meron sa inyo, wala kayong propeta, at wala kayong itong ibang ito, ay ipapakilala ko sa inyo sa loob ng maiksing oras ay ng ilang minuto, ay ipapakita ko na lahat ito ay natupad sa Seventh Adventist. Tingnan nyo. Punta tayo sa number 1, apostol. Ano bang ibig sabihin ng apostol? Sabi mo, buhay na apostol. Sige, puntahan na natin. Kasi malamang fourth watch na reasoning iyan eh. Kasi kayo, meron kayong apostol, wala kayong propeta. Isa lang ang kinuha nyo dyan sa talata eh. Ito, ano bang ibig sabihin ng apostol? Puntahan natin yung Greek niyan, kasi yan naman ang pagkakabanggit eh. Ang Greek po ng apostol ay apostolos. Ang meaning po yan ng apostolos ay delegate, messenger, sent forth with other. Ayan. So, ang ibig palang sabihin ng apostol ay delegado, mensahero, sinugo. Sinugo. Kasama ang iba pa. Alam nyo, ilang sinugo meron ang Seventh Adventist na buong mundo? Kasi, delegate yan eh, messenger yan eh. Ipakita ko sa iyo, gaano karami apostol namin. Meron kaming 19,717 ordained minister. Yan po yung mga sinusugo. Hindi pa po kasama yung mga evangelist dyan na nasa Efeso 4:11 na sinabi lang ni Pablo dyan, tulad lang dito sa 1 Corinto 12:28, yung evangelist. Hindi pa po kasama yung evangelist dyan. Actually, mas maraming evangelist kaysa sa ordained minister eh. So, gaano karaming apostol meron sa Adventist? Pagkadami-dami, ay baka mas marami pa sa membership ninyo apostol lang namin. Kita mo na? At alam mo ba kung gaano kalawak ang Seventh Adventist? As of 2020, ito po ay wala po tayong latest na statistics report. Nakuha ko po ito sa year 2020. Anong taon na ngayon? Countries and areas of the world as recognized by the United Nations na meron pong Seventh-day Adventist. Established ang Seventh Adventist. Merong 235 countries. Kita mo na? Pangalawa, meron daw propeta, sabi roon. Meron kami. Si Ginang Ellen White. Hindi naman bawal sa Biblia yung babae. Sa history ng Seventh Adventist, may tinawag na unang 2 lalaki pero hindi sila nag-response. Kaya napunta kay Mrs. White. Wala pong bawal sa Bible. Kayo, ngayon, meron kayong propeta? Kasi, alam nga naman, kinuha mo apostol, pangalawa doon, propeta. Ay, hindi naman po pwedeng mamili lang kayo. Halata na po yan na hindi kayo sinugo. Ngayon, pangatlo, guro. Ano yung ibig sabihin ng guro? Didasco. Didaskalos. Anong ibig sabihin yan? Teacher, master, katulad na binabanggit sa Roma 2:20, in New Testament as an equivalent to rabbi o rabbi. John 1:39. Nang ibig sabihin yan, an instructor, generally or specifically, doctor, master, or teacher. So, meron po kaming eskwelahan na napakarami pong master, teacher, mga guro. Kaya, tinan mo, kung alam po ilan ang eskwelahan ng pag-aaral ng Seventh Adventist sa buong mundo, yung primary, meron kaming 5,915
na primary school. Pangalawa, yung secondary, 2,435. Hindi ho kami nagyayabang, pero ayoko. Kaya nyo ba yan? Tertiary, yung mga colleges po natin, 115. Mga master teacher, mga doctor of theology, mga PhD po talaga yung mga rami dyan. Meron kami dyan at mas marami pong mga teacher. Kasi yung didaskalos, ibig sabihin niyan, ay yon talagang mga guro. Dapat meron niya mga eskwelahan na tinuturuan. At ang total enrollment namin, 1 million, almost 2 million. Baka ngayon, 2 million mahigit na yan. Estudyante ng Seventh-day Adventist. Kaya wag niyo pong parang binubuli niyo ang Adventist. Ayan ngayon, inilabas po namin. Kaya nyo? Wag natin lampasan yon. Pang-apat doon ay himala. Ang ibig sabihin ng himala ay dunamis. Ang kahulugan niyan ay power, strength, ability. Katulad ng nasa 25:50 ng Mateo, at ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, at ang isa'y 1. Sa bawat isa'y ayon sa kanya-kanyang kaya, at siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. Ibig sabihin, yung himala na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga alagad that time, palibhasa wala pong mga ospital, ay power para sila po ay gumaling sa kanilang mga sakit. At the same time, ang pinakamalaking himala, yung pong mga tao na masasama na nagbabago. Nagbabago ang buhay, kriminal, kanibal, nagbabago ang buhay mula sa isang napakamakasalanang uri ng pamumuhay at nagbago, nakarinig ng pabalita dahil sa laganap na mga ngaral ng tunay na iglesia. Ayan ay kinoconsider po yan na himala kasi yan ay strength or ability. Panglima doon sa talata ay yung pagkapapagaling. Ayan. Yan po ang Seventh Adventist, meron pong mga hospital. At gaano po karami yung aming pong healthcare ministry. Hospitals and sanitariums, meron kaming 198. Nursing homes and retirement centers, 133. Clinics and dispensaries, 329. Orphanages and children's home, 21. Meron pa ron, pagtulong. Ano ba yung pagtulong? Meron kaming Adventist Development and Relief Agencies buong mundo. Gaano karami ang naabot po niyan? Countries and areas of the world where ADRA is present over 131 countries, mga kapatid, na meron pong mga opisina yung ADRA. Ilang project ang merong sa total projects funded? 1,197 projects. Sino po yung gaano karami yung mga natulungan? Beneficiaries of projects. 15 million. Nakagawa na ba kayo ng ganyan? Nakatulong na ba kayo ganyang karaming tao? Yung mga record ng mga natulungan, 15 million? Yan, mga kapatid. Panglima, meron mga pamamahala. Sa iba, isa lang. Puno, isa lang. Diretso na si membro Bakit sabi doon ay mga pamamahala? Pakilagay nga yung unang Korinto 12:28. Hinan niyo po dyan, Panghuli dyan, kasi tapos na tayo sa apostol, propeta, guro, tapos na tayo, himala, tapos na. Kaloob ng pagpapagaling, tapos na rin. Pagtulong, ay tapos na rin. Dito tayo sa pamamahala. Ano yung pamamahala? Bakit mga? Maraming pamamahala. Ibig sabihin, hindi lang isa ang leader. Hindi lang isa ang puno. Maraming mga puno na mamahala. Ito, pakita natin. Meron po kaming 13 division. Ngayon, nagkahati-hati na yan. Mula sa General Conference na isa pong presidente, si Ted Wilson, sa mga union and conferences, meron kaming mga 62. May mga presidente bawat isa dyan. Yan ang mga pamamahala. Union Mission, 58, may mga presidente din dyan. Union and Churches Conferences, meron kaming 10. Union and Churches Mission, meron kaming 5. Local Conferences, 391. May mga presidente yan. Local Mission, 274. Napakarami po namin presidente. Mga pamamahala. Pero kung kayo, isa lang, puno lang. Hindi mga, duda na. So yan ang walang karapatang mangaral dapat. Panghuli, yung pong, yung wika, meron po kaming, languages in the Seventh-day Adventist Publication and Oral Work, 1,001. Publishing houses and branches, 59. Languages used in publication, about 375. Publication lang yan, mga kapatid, Ngayon,
Ang pagsasalita ng wika noon, binigay ng Panginoon yan kasi limited yung preacher. So nagsasalita sila sa wika nila, naiintindihan ng mga nakikinig sa sarili nilang wika. Sa ngayon, sapagkat ang Seventh-day Adventist nga na tunay na iglesia, naganap itong katangian ito, napakarami po naming mga preacher, iba-ibang dialect. O, kaya hindi na kailangan, parang si Brad Eli, nagsisikap mag-Bisaya, pag napunta sa Bisaya, nag-trying hard mag-Waray. Minsan napanood ko sa lugar ng mga Waray. Wala. Pero sa Seventh-day Adventist, may Chinese, may Arabic, may Japanese. Lahat kasi, halos 300 countries na nga ang Seventh-day Adventist. So, bawat mga dialect marami, iba't ibang wika. Kasi binigay lang yun doon, hindi ho doktrina na magsalita ka ng speaking tongues, hindi. Noon lang yun ipinahintulot kasi kaunti pa lang sila. Pero nung kumalat na yan, may iba-iba ng pamamahala, napakalawak na po, mga kapatid. Ayon, ay hindi na po kailangan yun kasi meron na pong sa Adventist World Radio, buong mundo, meron pong iba't ibang mga ngaral. Sarili po naming radio station buong mundo, Adventist World Radio. Meron kaming Hope Channel, buong mundo rin, sariling television. Ngayon, sabihin nyo, kami ang tunay. Naabot nyo na ba yan? Ang pangangaral kaya, kailangan makarating at maging laganap. Hindi po pwedeng ipagmalaki po ninyo yan sa Seventh Adventist. Sinugo ba kayo? Tika muna. Pantayan nyo muna itong katangian ito ng Adventist na tumutugon dyan sa 1 Corinto 12:28. Kung kayo, kumuha lang kayo ng apostol dyan sa 1 Corinto 12:28, mas maganda, tahimik na lang kayo at huwag nyo po kaming mamaliitin para hindi namin mailalabas ito, Brother Gomer. Tama yun, Brother Johnson. Kasi nga, medyo yung kanyang batayan ay napaka-limited, kapatid. Kasi ang sabi niya doon sa kanyang pahayag para bagang lumalabas, kapag ka may apostol ka na, itunay ka na. Abay, delikado na naman, Brother Johnson. Di ba? No, kung mali naman aral Yun na nga Kasi, tingnan mo yung kanyang sabi. Paano nyo patutunayan na kayo tunay na mangal? May apostol ba kayo? So parang lumalabas ngayon, kung may apostol na, tunay na. Hindi ho ba? Kaya nga sabi ko nga, dapat mag-iingat po tayo doon sa ating mga comment. Kasi kung ang batayan mo pala pag may apostol ay tunay na, patay tayo dyan. Pagka ganyan, Brother Johnson. Hindi ba? Hindi naman porke apostol tunay na kasi mayroon namang bulaang apostol, Brother Johnson. Yeah, naman. Meron. Paano mo malalaman ngayon kung tunay na apostol yung sinasabi mo o bulaan? Yan nga yung idinidiin natin, Brother Johnson Kasi madali lang naman mag-angkin. Ay, apostol ako. Ayun pala naman ay bulaan. Paano mo malalaman? So, susuriin mo. Yun po ang ibig sabihin. Noon wala na hong iba. Hindi yung sabi mo, paano nyo patutunayan? May apostol ba kayo? Ayan, naglabas tuloy si Brother Johnson. Pagkadami-dami. Malamang mas marami pa sa membro nila. Di ba? Nakita mo yan? Hindi naman ibig sabihin na pag may apostol ay tunay na. Tapos yung apostol nag-iisa. Mahirap po yan, kapatid. Tapos sabi niya pa, pagbatayan, hindi yung ganun. Kasi maliwanag naman ang sinabi ng Biblia. Binasa na natin. Ang sabi pa niya, Brother Gomer, mayroon ba kayong buhay na apostol? O sabihin natin, meron sila. Bakit? Di ba yan mamamatay? Paano pag namatayan? Ayun na nga yung buhay na apostol pa ang ibig sabihin, kung may buhay kang apostol, tunay ka na kahit mali-mali ang turo mo. Isa lang. Isa atin, pagkadami-dami, hindi man mamamatay lahat yan. Sabay-sabay. Ayan na nga. Kasi nga, ang naisip nilang apostol, yung nasa isip lang nila. Yan. Yun ang problema po doon, kapatid. So, dapat suriin po ninyo yung aral, hindi ho yan ang mga batayan ng tunay na bayan ng Diyos o tunay na mga ngaral. Yung Tama. Sinasabi niyong batayan. Tulad nito, Brother Gomer. Malayo po yan sa pamantayan ng banal na kasulatan. Tulad nito, Brother Gomer, isabay mo na to, comment ni Brother Brent Gonzales. Kung sa Diyos o sa Panginoong Hesus talaga kayo na mga ngaral, ano po ba ang pangako ng Panginoong Hesus bago siya bumalik sa langit? Na hiningi niya sa Ama upang magpahayag sa lahat ng mga bagay ng Diyos. Mali na naman to kasi
ang sukatan ng pagiging tunay na mangangaral, hindi yung pangako ng Panginoon bago siya bumalik sa langit, ay dapat alam mo. Kaya, sablay talaga eh. Brother Brent, yan ba ang batayan para masukat mo ang tunay na mangangaral? Yung malaman yung pangako ng Panginoon bago siya, ay nahiningi niya, bago siya bumalik sa langit? Kadali-dali yan, kahit na bata, pwedeng masagot yan eh. Ibig sabihin, kung alam ko na yan, Brother Ben, tunay na ako. Ganon nga. Paano ngayon yan? Kung masagot namin na pareho sagot mo, hindi pareho na tayong tunay. Sablay, Sabi mo, ano po ba? Tapos yan ang batayan mo ba ng tunay na mangangaral? Oo, mali. Kasi ganito dapat, kapatid. Tingnan mo, ha? Kaya nga itinutuwid natin yung, hindi tama na pagkaunawa po ninyo. O halimbawa, katulad niyan, binabanggit mo, ang pinag-uusapan natin dyan ay banal na espiritu, walang iba. Tama? Ngayon ang tanong, kapag ako, sinabi kong, meron akong pangako ng Diyos, meron akong banal na espiritu, maniniwala ka na sa akin? Kaya ngayon yung lagi nating sinasabi eh. Ang ibig sabihin, ipinangako talaga na yan ng Panginoon sa kanyang bayan. Tama po yun, wala po tayong pagtatalo dyan. Kaya lang ang tanong, papaano mo ngayon malalaman na hindi espiritu ng demonyo ang nando sa tao at espiritu talaga ng Diyos? Kaya nga, susukatin. Di ba? Alimbawa, sinabi ko sa iyo, nasa akin ang espiritu ng Diyos. Paniwalaan mo na ako? Nagtuturo na nga tayo ng aral ng Diyos. Ayaw niyo pong maniwala. Gusto siya paniwalaan. So, ganun pa rin. Kahit na anong sabihin mo, yun pa rin ang kalalabasan. Ang mangyayari pa rin dyan. Ang magiging batayan pa rin. Biblia. Kung ang isang tao ay ginagabayan ng banal na espiritu, ay kung ang kanyang sinasalita ay nasa Biblia. Kaya nga sabi ni Apostol Juan, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Basahin nga ulit natin. Unang Juan 4:1. Ito yung dapat na maintindihan mo, kapatid. Okay? Unang Juan 4:1. Ano sabi? Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Kundi ano ang gagawin? Kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. O paano mo ngayon malalaman na yung dala-dala o nando sa tao na yun na nangangaral espiritu nga ng Diyos? O di sa aral mo pa rin makikita. Yan ang ibig sabihin yan. Kapag yung isang nangangaral ay dala-dala niyo yung aral na nakasulat sa Biblia, yan ang katunayan na talagang itong taong ito ay ginagabayan ng banal na espiritu. Yan ang maliwanag. Okay? Magbibigay tayo ng example, Brother Jorson. Tingnan nyo dito sa Roma. Okay? Sa Roma 8. Maganda tong talata na to eh. Tingnan natin itong Roma 8, ha? Dito sa Roma 8, tingnan mo. Ang pinag-uusapan dito ay yung espiritu versus laman. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 8, ang talatay 4, patuloy, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa espiritu. Ayan. Verse 5. Sapagkat ang ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapwat, ang mga ayon sa espiritu ay sa mga bagay ng espiritu. So dito mo ngayon mababalanse o makikita yung pagkakaiba kung ang isang tao ay nasa espiritu o nasa laman. 6. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, tatapat ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Yun, ayaw talaga eh. Ano ngayon ang sa espiritu? Yung palang sa espiritu, Brother Johnson, ito yung mga taong napapasaklaw sa kautusan ng Diyos. Yun, mismo. Yun namang sa laman, ayaw magpasaklaw. Kaya nga sinasabi ko dito, makikita mo kung sino talaga yung sa Diyos eh. Kitang-kita. Dahil yung sa Diyos, kung ang gumagabay sa kanya, espiritu ng Diyos, abay nagpapasaklaw yan sa kautusan ng Diyos, Brother Johnson. Tama. Pero kung hindi, espiritu ng Diyos ang gumagabay, ay ayaw magpasaklaw. Kaya nga tingnan mo ngayon. Tuloy pa natin sa verse 8. Ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos,
So maliwanag po dito yung contrast, kapatid. Paano mo malalaman kung yung ipinangako nga ng Diyos na banal na espiritu nagagabay doon sa mga mananampalataya ay nasa kanila nga? May palatandaan pala eh. Kaya hindi pwedeng angkin-angkin lang ito, Brother Johnson, kasi mayroong makikitang palatandaan doon sa mga tao talaga na ginagabayan ng banal na espiritu, Brother Johnson. At ang mga taong ito'y nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, Brother Johnson. Tama. Yun po yung masasabi natin dyan. Ayan. Okay.